Gaya po ng aking ipinangako sa inyo noong nakaraang episode, ang akin pong tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa tatlong haligi ng pananampalatayang Katoliko. Kung sa mga kaibayo ay patok na patok po sa kanila ang slogan nilang Biblia lang, tayo naman pong mga Katoliko ay tatlo ang basihan ng ating pananampalataya. Unang basihan, banal na kasulatan o Biblia. Tayo pong mga Katoliko ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero naniniwala din po tayo na hindi lahat ay naisulat dahil Biblia na po mismo ang nagsasabi na hindi lahat ay naisulat. Kaya ang Biblia, bagamat ito po ay material sufficient, pero hindi po siya formally sufficient. Ibig sabihin, nandyan ang aral, pero hindi niya po hawak ang buong aral. Sapagkat hindi nga po lahat ng aral ay naisulat sa Biblia. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nasusulat sa aklat na ito. Sabi po sa talata ay marami pang mga tandang ginawa si Jesus sa harapan ng kanyang mga alagad, ngunit hindi naisulat sa aklat na ito. Dagdagan pa po natin ang patunay na hindi lahat ay naisulat. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat na lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Ayan po, maliwanag po mismo sa patotoo ng mga apostol na marami pang mga bagay na ginawa si Jesus na hindi na isulat. Dahil kung isusulat daw lahat, ipinagpapalagay ng may akda na maging ang sanlibutan ay hindi makakaya ang mga aklat na masusulat. Tandaan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay mahilig pong gumamit ng mga talinhaga o parabola sa kanyang pangangaral sa kanyang mga apostol. Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang salita sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. At sa bawat talinhaga po ay merong mensaheng gustong iparating si Jesus sa kanyang mga alagad. At sa ganitong paraan ay tinuturoon niya ang kanyang mga alagad. Sa kabila po nito ay inamin pa rin ng mga apostol na hindi lahat ng aral ay naisulat sa Biblia. Mga aral na tanging sila lamang ang nakakita, nakarinig at nakasaksi. Na bagamat hindi ito naisulat sa mga aklat, ito naman ay naisulat sa kanilang isip at puso. Kaya ito'y kanila namang ipinasa sa mga tinuturuan nila na magiging mga kahalili nila. At ito'y sa pamamagitan ng salita na tinawag ng simbahan bilang banal na tradisyon. So, ang ikalawang basihan nating mga Katoliko ay ang tinatawag na apostolic tradisyon. Iba po ito sa tradisyong tinutukoy ni Jesus sa Mateo 15, Kabanatang 3, na tradisyon ng tao. Dahil ito po ay tradisyong galing mismo sa mga apostol.
Tayo pong mga Katoliko ay may aral sa sulat at may aral sa salita. Ang aral sa sulat ay tinawag na written tradition, na siyang banal na kasulatan o Biblia. At ang aral naman sa salita ay tinatawag na oral tradition. Ito po yung mga aral ni Kristo na itinuro ng mga apostol sa kanilang mga kahalili sa pamamagitan ng salita o mga aral na binibigkas ng bibig. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, batay sa sinabi namin o isinulat. Sa English, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have learned, whether by word or by our epistles. Yung aral sa salita at yung aral sa sulat na mula sa mga apostol, yun ang tinatawag na apostolic tradition. Sapagkat ang aral na mula sa mga apostol ay maliwanag na isinulat. At yun na nga po ang mga napasama sa kinumpile na Biblia. Pero yung hindi na isulat ay sinalita nila sa kanilang mga tinuturoang mga tagasunod na magiging mga kahalili nila. Kaya kapag ang batayan ng isang mangangaral ay yun lamang na mga nakasulat, ito po ay hindi sapat. Dahil maliwanag naman po na bukod sa nakasulat, ay may mga aral ding binigkas sa pamamagitan ng dila. At alam nyo bang sa lahat ng mga Kristiyano, ay tanging Iglesia Katolika lamang ang patuloy na humahawak sa mga tradisyong ito na ipinagkatiwala ng mga apostol, ang tradisyon sa salita na siyang oral tradisyon. At ang mga nasabing tradisyon na mula sa mga apostol ay masasabi po nating banal sapagkat ito'y ipinagbilin ni Apostol Pablo na ingatan at panghawakan. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, nalayuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuro namin sa inyo. Sa English, and we charge you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother walking disorderly and not according to the tradition which they have received of us. Sa talatang yan ay inuutosan ni Apostol Pablo ang mga tinuturoan niya na lumayo sa mga taong lumalakad ng walang kayusan, na hindi sumusunod sa aral o sa mga tradisyong nagmula sa kanila. At dahil nga wala namang apostolic tradition ang ating mga kaibayo, dahil kailan lang naman kasi sila lumitaw, kaya pilit nila itong sinisira sa pagsasabing Biblia lang daw ang dapat na gawing batayan sa pananampalataya. Pero tingnan po natin ang aral ng mga nagbasa lang na gaya ni Felix Manalo at ni Eli Soriano at lahat ng mga sektang biglang litaw na wala namang kaugnayan kay Kristo at sa kanyang mga apostol. Dahil gumawa sila ng aral na hindi naman nila narinig o tinuro sa kanila, kundi binasa lang nila at ginamitan ng sariling unawa
at sariling paliwanag sa Biblia. Kaya ang resulta, iba ang unawa ni Felix Manalo at iba rin ang unawa ni Eli Soriano. Kumbaga kontra-kontra at hindi tugma ang mga aral at unawa nila. Kahit kasi basahin mo ng basahin ang Biblia, mula simula hanggang wakas, kung wala namang magisterium o simbahang magpapaliwanag nito, hindi mo ito maiintindihan. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Sa talatang yan ay maliwanag po na ang aral ay narinig matapos itong bigkasin. Kaya ang aral na ipagkakatiwala sa iba ay sinabi muna at narinig, hindi basta binasa lang. At pagkatapos ay binigyan ng sariling interpretasyon. Magbigay po tayo ng halimbawa ng apostolic tradisyon na hanggang ngayon ay tradisyon pa rin ng ating simbahan. Sa mga gawa ng mga apostol, Kabanatang 1, talatang 20, mababasa po natin na nang mamatay si Judas, ang mga apostol ay humirang ng kahalili na magpapatuloy sa tungkuling iniwan ni Judas. Sila'y nanalangin at humingi ng tanda kung sino sa dalawang lalaki ang hinirang ng Diyos. Sila'y nagpalabunutan at si Matyas ang napili, kaya siya ang nadagdag sa 11 alagad. Tanong, ginagawa rin ba ito ng ating mga kaibayo? Di ba sa kanila, kung sino ang anak, yon ang automatikong papalit sa pwesto ng namatay na founder? Kumbaga, parang negosyo lang na ipinamamana sa anak o malapit na kamag-anak ang pamamahala. Kapag ganyan ang samahang kinaaniban mo, hindi po yan relihiyon kundi negosyo na nagtatago sa likod ng pangalan ng isang samahang pangrelihiyon. Ang dahilan, ayaw po kasi nilang mapunta sa iba ang yaman ng pamilya, kaya matik na anak ang tagapagmana. Sa relihiyong tunay na sa Diyos, ang Diyos po mismo ang humihirang sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. At ang pangatlo po nating batayan ay ang tinatawag na magisterium. Ang magisterium po ay ang official teaching authority ng simbahang Katoliko. Ito'y sa pangunguna ng mga obispo at ng Papa, kung saan ang authority ay nagmula kay Kristo. Ito'y sa paggabay ng banal na Espiritu. So, bukod sa Biblia at apostolic tradisyon, ay kasama po dito ang magisterium of the Catholic Church. Sapagkat ang mga apostol ay binigyan ng Panginoong Hesukristo ng authority to bind and loose. Ang una pong binigyan ng kapangyarihang ito ay si Apostol Pedro. Ganito po ang sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.
ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit. At ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit. Subalit ang nasabi pong authority na ibinigay ni Jesus kay Pedro ay ipinagkaloob din po niya sa iba pa niyang mga apostol. Kaya ang simbahang Katoliko bilang kahalili o pagpapatuloy ng mga apostol ay matik na naipapasa sa kanila ang anumang karapatan na meron ang mga apostol. Ito ay sa pamamagitan ng ordinasyon o pagpapatong ng kamay. Ito po ang authority na meron ang simbahang Katoliko na wala sa mga sulpot na sekta. At dahil nga ang mga apostol ang siyang humahawak ng mga aral ni Kristo, na siyang aral sa salita at sa sulat, kung saan ito ay ipinagkatiwala nila sa simbahan at iniwan sa mga susunod na mamumuno. Ito po yung tinatawag na deposito ng pananampalataya na ipinagkatiwala sa simbahan, na ipinalaganap sa buong mundo ng simbahang tinawag na Universal Church o Catholic Church, na siyang haligi at saligan ng katotohanan. At ganito po ang bilin ni San Pablo sa katiwala niyang si Timoteo. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kaya ang simbahang Katoliko bilang kahalili at kontinuasyon ng mga apostol ang pinagkatiwalaan ng mabuting deposito ng pananampalataya. Ito siyang ipinangaral ng simbahan sa tulong ng Espiritu Santo. Hindi ito dinadagdagan, kundi kumukuha lang tayo doon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Kaya huwag po tayong maniniwala sa mga mangangaral na nakabatay lang sa sarili nilang interpretasyon. Kasi si Apostol Pedro ay may babala sa mga taong ito. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagbuhat sa kaisipan lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya tingnan po ninyo ang bunga ng mga mangangaral na nakabatay lang sa kanilang mga personal interpretasyon. Di ba ang bunga ay kalituhan at pagkakabahabahagi? Kasi kontra-kontra at hindi magkatugma ang mga aral, gayong iisang Biblia lang ang pinagmulan ng binalangkas nilang mga aral at doktrina. At di ba madalas nating naririnig sa ating mga kaibayo na wala daw sa Biblia ang ibang mga aral nating mga Katoliko. Kasi nga po, hindi lamang sa Biblia tayo kumukuha ng aral. Dahil bukod sa Biblia, ay mayroon po tayong tinatawag na apostolic tradisyon at magisterium na siyang official teaching authority of the Catholic Church. Sana po ay may natutunan na naman kayong aral sa paksang aking tinalakay ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood
at pagpalain tayong palagi ng ating dakilang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.